Ito na yung mga bagoong na i-deliver mo sa mga mansyon ng Montalban. Sabi ng matandang babae sa apo niyang si Liana. Kapag natapos ka mag-deliver, umuwi ka agad at huwag dumiretso sa galaan. Oho la! Maangas na sagot ni Liana bago buhatin ang paper bag na may lamang bagoong. Babalik ho ako mamaya. Abay siguraduhin mo lang. Sabi ng lola niya na ikinatangulang ng dalaga. Umalis na si Liana at nagtungo sa mansyon ng mga Montalban. Tao po! Malakas na sigaw ni Liana nang makarating sa mansyon. Avi! Bumukas ang pinto at iniluwal ang gwardya ng mga Montalban. Ikaw pala, Liana! Nakangiting sabi nito at pinagbuksan siya ng gate. Tuloy ka na lang. Umalis saglit sila sir at ma'am, pero nandiyan sa loob sina Avi at Chaos. Tumango lang si Liana at pumasok sa loob. Liana! Napapikit na lang si Liana nang tili ng kaibigang si Avi ang sumalubong sa kanya nang makapasok siya sa loob. I miss you so much, beshi ko. Bakit wala ka sa cafe ng isang linggo? Nagkasakit si Lola kaya nag-leave ako. Sagot niya. Ito na yung bagoong na in-order nila mami mo. Pakibigay na lang sa kanila. Hintayin mo na lang sila, mami. Hinila siya ni Avi paupo. Naging busy ako sa kumpanya kaya hindi ko na alam ang balita sa'yo. So, kamusta naman ang friend ko? Wala namang bago. Ikaw, kumusta? Hindi ka na ba ginugulo ng ex mong kulugo? Ginugulo, pero buti na lang at may savior ako. Kinikilig na sagot ni Avi. May poging business partner kami ni Daddy. Talagang poging-pogi niya. Kahit tahimik at mukhang hindi marunong umiti, nakaka-inlove pa rin siya. At saka, kahit nakakahiya ang una naming pagtatagpo, naging crush ko pa rin siya. Napangiwi si Liana bago pitikin ang noon ng kaibigan. Ayan ka na naman, tapos kapag nasaktan ka, pupuyatin mo ko. Pagbigyan mo na ako, Frenny. Nararamdaman ko kasing siya na talaga. Sabi ni Avi. Hindi ko na alam kung ilang beses mong sinabi yan. Tapos sa huli, kawawa ka na naman dahil kung hindi ka niloko, pinayperahan ka. Wala namang personalan. Nakangusong sabi ni Avi. Avi, nakita mo ba yung perfume ko? Napalingon ng dalawang dalaga sa gawin ng hagdan nang may magsalita. Nandito ka pala, Liana. Tumayo si Liana at nilapitan ng binatang nasa hagdan. Long time no see, pare kong piloto. Nakipag-fist bump pa siya sa binata. Kakauwi ko lang, dalaga. Sagot nito kay Liana. Tantanan mo ako, Chaos. Nakasimangot naman niyang sagot. Ano, kumusta ang lipad? Mukhang nakadali ka na naman ng iba't ibang chicks ah. Ngumisi si Chaos. Wala nga akong madali eh. Magandang mukha mo lang kasi ang palagi kong naaalala. Layag! Kapag talaga nagkatuluyan kayong dalawa, libre ko na ang trip to Paris nyo. Kilabutan ka nga. Nakangiwing sabi ni Liana bago bumalik sa kinauupuan niya kanina. Palagi mo kaming trip ng kambal mo. Ang lakas kaya ng chemistry nyo. Sagot ni Avi at humagikgik. Bakit ba kasi hindi na lang kayo? Pareho naman kayong single. Si dalaga lang naman ang may ayaw. Nakangising sagot ni Chaos at napatawa. Balik na ako sa taas. May party kami magkakatrabaho kaya kailangan ko mag-prepare. Nasa kwarto yung perfume mo. Pahabol ni Avi sa kakambal. Tumango lang si Chaos at muling umakyat. Naiwan ulit ang dalawa magkaibigan sa sala. Nagpatuloy lamang ang kwentuhan nila hanggang sa dumating na ang mag-asawang Montalban. Tita, tito. Nagmano si Liana sa mag-asawa. Dala ko na po yung order niyong bagoong. Balita ko nagkasakit si Manang. Kumusta na siya? Nang ginang na si Ria kay Liana. Ang lola ni Liana ay ang dating katulong nila Ria. Maayos na ho. Salamat ho sa concern nyo. Ngumiti ang ginang na si Ria bago ibinigay ang bayad ng bagoong kay Liana. May tip na yan. Ibili mo ng prutas ang lola mo para mas lalo pang lumakas ang pangangatawan. Salamat po, tita.
Nakangiting sambit niya. Wala yun. Para ko na kayong pamilya ng lola mo. Kaya handa akong tumulong anumang oras. Mami, medyo malapit na natin maging pamilya talaga si Liana. Dahil sila ni Keo sa magkakatuluyan. Sabat naman ni Avi. Abay kung ganon, talagang papayag ako. Sabi ng ama nilang si Azer at ngumiti. Noon pa man ay gustong gusto ko na si Liana na makatuluyan itong si Keos. Tumigil nga kayo mag-ama. Pabayaan niyo ang dalawang bata na mag-decide sa nararamdaman nila. Sabi ni Ria. Liana, mabuti ba dito ka naman ang halian? Agad na umiling si Liana. Naku, hindi na po. Wala pong magluluto sa bahay kaya kailangan ko na pong umuwi. Salamat po. Ingat ka, Frenny ko. Sabi ni Avi at saglit na niyakap ang kaibigan. Umalis na si Liana sa mansyon ng mga Montalban. Dumaan muna si Liana sa palengke para bilhan ng prutas ang kanyang lola. Bumili na rin siya ng bigas at uulamin nila. Nandito na po ako, La. Ito po yung bayad ni Tita Ria. Tapos nagpasobra siya para pambili ko ng prutas. Bumili na rin ako ng bigas at ulam sa sumobrang pambili ng prutas mo. Ang bait talaga nila Ria. Sabi ng matandang babae at ngumiti. Magluto ka na nang makakain na tayo. Ikaw muna ngayon dahil hindi maganda ang pakiramdam ko. Makulit ka po kasi eh. Sinabi na nga ng doktor na huwag mong biglain ang sarili mo sa mga trabaho tapos lagi ka pang napapagod. Pahinga ka na po dyan. Ako nang bahala dito magluto. Nagtungo si Liana sa kusina nila. Nagsalang na siya ng kanin at hiniwa ang mga gulay na sahog sa chapsuy. Habang naghihintay maluto ang chapsuy, ay hinugasan muna ni Liana ang mga prutas. Inilagay niya ang iba sa ref nilang maliit, yung iba naman ay hiniwa niya para gawin nilang dessert mamaya. Nang matapos magluto ay naghain na si Liana. Tinawag na niya ang kanyang lola at nagsimula na silang kumaing dalawa. Lola, bukas po ibalik na ako sa work ko. Kaya ililista ko na po ang mga gagawin niyo bukas at pati na rin ang oras ng inom niyo ng gamot. Sabi ni Liana sa kanyang lola. Ididikit ko sa ref para hindi niyo makalimutan. Hindi na kailangan yun. Masyado mo naman akong ginagawang matanda. Napangiwi si Liana. Ano pong gusto niyo? I-baby ko kayo. Sige po, bibilhan kita ng tsupon bukas. Masama talagang ugali mong tibuka. Singhal sa kanya ng kanyang lola na ikinatawa niya lang. Pagkatapos nilang kumain, ay si Liana ang nagligpit at naghugas. Ang lola niya ay nagtungo sa kwarto, dala ang mangkok na maraming prutas. La, sa court lang ako, balik din po ako maya-maya. Tapos mamaya, nasa barangay ka na naman. Dahil nakikipag-away ka na. Sabi sa kanya ng lola. Hindi na talaga kita susunduin sa barangay. Tingnan mo. Hindi mo na ako susunduin sa barangay dahil nadala na si Kulog. Nakangising sabi ni Liana. Mapang-asar muna itong nag-flying kiss sa kanyang lola bago tuluyang lumabas ng bahay. Dumiretso si Liana sa court na malapit sa kanila kung saan madalas siyang tumambay at maglaro ng basketball. Tara, pustahan! Aya kaagad ng lalaking madalas niyang kalaro. Umiling si Liana at naupo sa gilid. Pas muna. Panoorin ko na lang muna kayo. Tumango lang ang mga ito at nagsimula ng maglaro. Maya-maya lang ay naupo sa gilid ni Liana si Pido, ang lalaking kababata niya. May liga sa Sabado, sali ka? Tanong nito kay Liana. Natawa naman si Liana at umiling. Banda ko sa liga, remember? Sinapa ko ba naman yung anak ni Kapitan eh? Dapat yung sa gagong yun ang band eh. Hinipuan ka, kaya dapat lang nasapakin siya. Inis na sabi ni Pido sa kanya. Palibhasa manyak din si Kapitan, kaya tinotolerate niya yung anak niya sa pagiging manyak. Shh! May makarinig sa'yo. Pabayaan mo na yun. Masyadong mainit ang ulo mo eh. Totoo naman yung sinasabi ko. Dapat talaga palitan na yung kapitan na yan eh. Na hindi naman kapitan kundi kupitan. Natawa si Liana. Kung gusto mong papalitan si kapitan, aba tumakbo ka na.
Ngumisi si Pido at tumayo. Tatakbo si Pido bilang kapitan. Si Pido ay sisiguraduhing uunlad ang buhay niyo. Hindi siya maninilip sa banyo ng kapitbahay at hindi mangungupit ng pera para sa mga tao. Sira ka talaga. Natatawang sabi ni Liana sa kaibigang lalaki. Saglit pang tumambay si Liana sa court bago siya nagdesisyong umuwi na. Dumiretso si Liana sa kanyang kwarto at doon umidlip. Nang magising siya ay madilim na. Nakapagluto na ako, sabi ng kanyang lola. Nasa labas pala si Keyos. Mukhang lasing kaya hinatiran ko ng kape. Gusto ko raw makausap. Tumango si Liana at itinali ang kanyang buhok. Lumabas ang dalaga at nakita niya ang binata sa gilid ng bahay na nakaupo at umiinom ng kape. Bakit hindi ka pumasok? Tanong ni Liana sa binata at tinabihan nito. Mag-aamoy alak ang loob ng bahay niyo. Nag-drive ka ng lasing? Kunot noong tanong niya sa binata. Nasisiraan ka na yata ng bait? Napasobra ang inom ko pero ayos lang ako. Hindi na kasi ako nakatanggi. Kapag hindi ko kasi ininom yung isang bote, kailangan kong sumama kay Michelle. Bakit hindi ka sumama? Di ba crush mo yun? Pinagyayabang mo nga sa akin dati yun eh. Hindi ko crush yun. Trip ko lang yun para magselos ka. Sabi kasi sa akin ni Avi, crush mo ko. Noon yun. Kinalimutan ko na yun. Hindi kaya tayo bagay. Successful ka, ako hindi. Mayaman ka, ako hindi. Gwapo ka, ako. May itsura lang. Nakasimangot na sagot ni Liana. Pangit ng mindset mo. Nakasimangot din na sabi ni Keyos sa dalaga. Successful ka rin. Sadyang binababa mo lang ang sarili mo dahil nakikinig ka sa mga taong minamaliit ka. Alam mo, bali wala ang mga insecurities mo na yan kapag gusto ka ng taong gusto mo. Drama mo? Natatawang singhal ni Liana sa binata. Liana! Sumulpot si Pido na mukhang nakainom din. May dala itong barbecue para sa dalaga. Barbecue para sa'yo. Hindi kumakain ng barbecue si Liana. Nakasimangot na saad ni Keyos. Wala ka ring manners. Nag-uusap kami tas sasabat ka. Wala ako pakialam sa'yo. Masungit na sabi ni Pido kay Keyos. Nakainom ka rin no? Napangiwi si Liana. Bakit pa pinaliligiran ako ng mga lasinggero? Minsan lang naman. Natatawang sabi ni Pido. Napailing si Liana bago kunin ang barbecue kay Pido. Salamat dito Pido. Ngumiti si Liana kay Pido na siyang ikinasimangot naman ni Keyos. Hinawakan sa pisngi ang dalaga at paharapin sa kanya. Sa akin ka lang pwedeng ngumiti. Parang batang sabi ni Keyos sa dalaga. Inagaw ni Keyos ang barbecue sa dalaga at kinain nito lahat. Para kay Liana yan. Inis na sabi ni Pido at nilapitan si Keyos. Hinawakan ni Pido ang panga ni Keyos at pilit binubuka ang bibig nito para kuhanin yung barbecue. Iluwa mo yan. Inis na sabi ng binata kay Keyos. Ubos na. Mapang-asar na sabi nito at ibinuka ang kanyang bibig. Sa susunod kasi, wag mo nang pormahan si Liana. Ako kaya ang crush niya. Yabang mo ah. Anong gusto mo, suntukan? Maangas na tanong ni Pido kay Keyos. Tara, suntukan tayong dalawa na magkaalaman na. Tumigil nga kayo. Inis na saway ni Liana sa dalawa. Para kayong mga bata. Hindi nakinig ang dalawa sa dalaga at nagsimulang magsapakan. Nadadapa pa ang mga ito dahil pareho mga lasing. Pareho na rin may mga bangas sa mukha pero mga gwapo pa rin. Tama na sabi. Inis na sabi ni Liana. Hinawi siya ng dalawa dahilan para mapaupo siya. Mas lalo namang nainis si Liana. Tumayo siya at sinikmuraan ng malakas ang dalawa dahilan para mapaubo at mapatigil ang mga ito. Mga siraulo. Singhal ni Liana sa dalawang binatang mag-aakbay naman ngayon. Na parang mga hindi nagsuntukan. May mga sapak sa ulo. Tinalikuran nito ni Liana at padabog na pumasok sa loob ng bahay nila.
Nasaan si Keyos? Tanong ng kanyang lola sa kanya. Ayun, nakatagpo ng kapwa niya may sapak sa ulo. Inis na sagot ni Liana sa kanyang lola. Tawagan mo na lang sila tita at ipasundo ang lasinggero nilang panganay. Inis na inis si Liana. Gusto niya tuloy buhusan ng mainit na tubig ang dalawang lalaking nasa labas ng kanilang bahay. Buti nakabalik ka na sa work. Sabi naman ni Avi kay Liana. Nabalitaan ko pala yung panggugulo ni Keyos sa inyo. Ako na yung humihingi ng pasensya. Ayos na yun. Sagot ni Liana sa kaibigan. Nag-usap na rin kami ni Keyos at nangako siyang hindi na mauulit. Narinig ko name ko. Sumulpot si Keyos bigla. Speaking of the devil, anong ginagawa mo rito? Tapos na ang meeting nyo? Tapos na. Sagot ni Keyos sa kakambal. Kamusta ang work, Liana? Ayos lang. Ikaw lang mag-isa? Kasama ko ang friend ko. Nagbanyo lang saglit. Sagot ni Keyos. Ilang sandali lang ay dumating na ang kaibigan ni Keyos. Napangiwi si Liana nang kurutin siya ng kaibigang si Avi na nasa kanyang tabi. Siya yung sinasabi ko sa'yo. Bulong ni Avi kay Liana. Tumangutango naman si Liana at napatingin sa lalaking napupusuan ng kanyang kaibigan. Duty na ako. Baka may order kayo. Isang milk tea Oreo and cheesecake? Nakangiting sabi ni Avi. Chocolate milk tea and chocolate cake. Walang emosyon na sabi ng kaibigan ni Keyos. Isang Liana Hoson? Nakangising sabi ni Keyos, kaya sinamaan siya ng tingin ni Liana. Oh, masyado kong high blood. Isang matcha at isang strawberry cake. Tumango si Liana bago umalis at sinimulang gawin ang mga in-order na inumin ng mga ito. Nang matapos siya, ay inihanda naman ito ang mga cake na in-order ng mga kaibigan. Here's your order. Sabi ni Liana at ibinaba ang mga yun sa lamesa. Biglang may sumulpot na babae. Bahagya nitong tinunggo si Liana kaya muntik na itong matumba. Dito ka rin pala pupunta, dapat nagsabay na tayo. Sabi ng kararating lang na babae na bumangga kay Liana. Nilingon ni Liana ang babae. Mas lalo yata siyang nainis na makilala ito. Si Michelle, ang kasamahan ni Keyos sa trabaho. Malay ko ba dito ka pupunta? Sagot ni Keyos habang ang mga mata ay na kay Liana. Ayos ka lang ba? Muntik ka nang natumba kanina. Humarang kasi kaya yan, nabangga ko. Sabi ni Michelle. Pabayaan mo na siya, mukhang ayos lang naman siya. Mukhang hindi mo in-apply yung training na maging mabait sa kapwa. Malamig na sabi ni Keyos kay Michelle. Alam mong nagsiserve tapos babanggain mo? Bulag ka ba o tanga? Sorry. Mahinang sabi ni Michelle na mukhang natakot kay Keyos. Ayos lang, babalik na ako sa trabaho. Enjoy your orders. Bumalik na ang dalaga sa kanyang trabaho. Pasimple pa rin lumilingon si Liana sa table nila Keyos. Napasimangot na lamang siya nang makitang magkatabi na ang dalawa at nagtatawanan pa. Kanina galit, tapos ngayon naghahagikikan. Nakasimangot na bulong ni Liana at lumapit doon para ibigay ang order ni Michelle. Hanggang ano oras kayo? Tanong ni Liana kay Avi. Hihintayin ka namin. Si Keyos ang sumagot. Hindi kita kausap. Masungit na sabi ni Liana dito at muling binalingan si Avi. Anong oras ka uuwi? Tinigil muna ni Avi ang pagtawa bago sagutin ng kaibigan. Hihintayin ka namin dahil sa mansyon tayo didiretso. Hindi ako pwede. Walang bantay si Lola. Nasa mansyon si Lola. May konting salo-salo sa mansyon. At syempre, miss nila mami ang lola mo, kaya hindi pwedeng wala kayo dong dalawa. Tumango si Liana. Kung naiinip kayo, pwede na kayo mauna. Hihintayin ka nga namin. Sabi ni Keyos muli. Inirapan lang ni Liana ang binata bago bumalik sa kanyang trabaho. Halos 1.5 oras naghintay sila Keyos bago matapos ang duty ni Liana. Pasensya na kung matagal ako. Sabi ni Liana at isinukbit ang kanyang bag. Tara na?
Pwede bang sumama? Tanong ni Michelle. Wala kasi akong pupuntahan ngayon. May mga gatherings ang friends ko kaya lonely ako. Sure. Pagpayag ni Chaos at nginitian nito. Pasimple namang napairap si Liana na nakaramdam pa ng inis. Tara na, Avi. Agad hinila ni Liana ang kaibigan. Sila ang unang naglakad habang nasa likuran si Chaos kasama ang kaibigan nitong lalaki at si Michelle. Lalakarin lang nila ang mansyon ng mga Montalban dahil malapit lang ito sa cafe. Nagsiselos ka, no? Nakangising tanong ni Avi sa kaibigan. Sabi ko na nga ba? At may pagtingin ka rin sa kakambal ko. Hindi ako nagsiselos. Bakit ako magsiselos? Ang mga astig hindi nagsiselos. Kung hindi ka nagsiselos, bakit banas na banas ka? Tanong ni Avi. At saka yung itsura mo, parang gusto mong saksakin si Michelle kanina pa. Nainis lang ako sa ginawa niya at sinabi niya kanina. Sagot ni Liana at napahinga ng malalim. Bad trip din ang kakambal mo. Kunwaring pinagtanggol pa ako, tapos ngayon buntot naman siya kay Michelle. Eh di nagsiselos ka nga. Sabi ni Avi at tumawa. Aminin mo na lang, Liana. Ako lang to. Gusto mong sa'yo ko ibuhos ang inis ko? Sinamaan ang tingin ni Liana ang kaibigan. O baka gusto mong isigaw ko na crush mo ang kaibigan ni Chaos. Para ka namang others? Hinampas ni Avi sa braso ang kaibigan. Secret lang natin yun. Pero alam mo, feeling ko gusto ako ni Jordan. Napangiwi si Liana. Minsan, ilusyonada ka rin, no? Paano mo naman nasabing gusto ka ni Jordan? Feeling ko lang. Hagik-gik ni Avi. Last na si Jordan. Kapag nasaktan niya ako, ikaw na lang talaga ang jojowain ko. Sige. Nakangising sabi ni Liana. Halika, ikis mo soon to be wifey mo. Si Jordan lang ang hahalikan ko. Sabi ni Avi at tumakbo. Natatawang hinabol naman ni Liana ang kaibigan. Nang maabutan niya ito, ay hinila niya ito. Hindi napansin ng dalawa ang maliit na butas sa kalsada. Sumuot ang paa ng dalawang dalaga, doon kaya dire-diretso sila sa lapag ng kalsada. Aray! Daing nilang dalawa. Mabilis nilang inalis ang paa sa butas at naupo sa gilid ng kalsada. Parehong may sugat sa tuhod at siko ang dalawa. Naghaharutan pa kasi. Sabi ni Chaos at nilapitan si Liana. Ayos ka lang ba? Kaya mo bang maglakad? Are you hurt? Tanong naman ni Jordan kay Avi. Ayos lang ako. Masungit na sabi ni Liana kay Chaos bago tumayo. Avi, kaya mo pa ba? Kaya pa. Sakit ng puwetan ko. Deserve natin to dahil mahaharot tayo. Natatawang sabi ni Liana. Bumalik ang dalawa sa paglalakad at para silang mga matandang iika-ika. Oh, ano nangyari sa inyong dalawa? Salubong ni Ria sa dalawang dalaga nang makarating sila sa mansyon. Naghaharutan po kasi kami tapos nadapa. Sagot ni Avi at naupo. Mommy, nasira yung skin ko. Pero okay yun dahil maganda naman ako. Malayo naman po to sa bituka. Pero masakit siya. Sabi naman ni Liana at naupo sa tabi ng kaibigan. Hindi ka talaga nag-iingat kahit kailan. Sabi ng lola ni Liana sa kanya. Paano na lang kung ulo mo ang tumama sa kalsada? Sorry na po. Kamot ulong sagot ni Liana. Sino naman yung kasama mo, Chaos? Tanong ni Ria sa anak. Si Michelle po, katrabaho ko. Sagot ni Chaos na kay Liana ang tingin. Hello po, tita and tito. Nakipagkamay si Michelle kay Ria at Acer. Mabuti pa at kumain tayo. Halina kayo sa dining. Doon na rin natin ituloy ang inyong kwentuhan. Nagtungo ang lahat sa dining at nagsimulang kumain at magkwentuhan. Magaling po sa trabaho si Chaos. Kwento ni Michelle. Minsan nga po, makulit pa. Kaya hindi naboboard ang mga pasahero sa eroplano. Marami rin po nagkakagusto dyan sa anak nyo, tita. Tumawa si Michelle
at humampas-hampas pa sa braso ng binata na ikinairap ni Liana. Ang cute mo pala, Michelle, sabi ni Abby at plastic na ngumiti sa dalaga. Kamukha mo yung Shih Tzu na alaga namin. Abby? Saway ni Rhea sa anak. Hindi kita tinuruan ng ganyang ugali. Pero tinuruan niyo po ako maging honest. Inosenteng sagot ni Abby. Mahina namang napatawa si Liana at pasimpleng siniko ang kanyang kaibigan. I'm done eating. Nakakawalang gana. Sabi ni Abby at tumayo. Frenny, tara na sa kwarto ko. Alam ko rin namang umay ka na rin. Tumayo rin si Liana. Umalis ang dalawa sa hapag at nagtungo sa kwarto ni Abby. Naupo sila sa kama at sinimulang gamutin ang sugat nila. Alam mo, palitan mo lang yung outfit mong pang boyish ng pang girly. Mas aangat ang ganda mo. Sabi ni Abby sa kaibigang si Liana. Walang-wala si Michelle sa'yo. Maputi lang yun eh. Hindi naman ako nakikipagkompetensya sa kanya. Tugon ni Liana. At saka, mas komportable ako sa mga pang boyish kong outfit. Tsaka sa boyish kong kilos. Di ba may liga sa inyo? Kasali si kuya doon. At ang pagkakaalam ko, ikaw ang ginawa nilang muse. Nanlaki ang mga mata ni Liana. Ha? Ako? Muse? Siraulo ba sila? Dati akong player doon tas gagawin nila akong muse? At saka hindi pwede yun dahil band ako sumali kapag may liga. Band ka sa paglalaro. Pero sa pagiging muse, hindi. Nakangising sabi ni Abby. Ayos lang yan, Liana. Ipakita mo sa kanila ang kamandag ng isang Liana Hoson. Napasimangot si Liana at wala nang nagawa. Tatakas na lamang siguro siya kapag araw na ng liga. Nang matapos silang gamutin ang sugat nila, ay tumayo muna si Liana para lumabas at tanungin ng kanyang lola kung anong oras sila uuwi. Napadaan siya sa kwarto ni Chaos. Napaigtad si Liana nang bumukas ang pinto nito at basta na lamang siya hinila ni Chaos papasok sa loob. Siraulo ka ba? Inis na tanong ni Liana sa binata. Bakit ka galit? Seryosong tanong sa kanya ni Chaos. May nagawa ba ako? Sabihin mo kung ano naging mali ko. Huwag yung ganito na hindi mo ako pinapansin. Hindi naman ako galit. Pupuntahan ko na si Lola. Tigilan mo na ako sa mga kabaliwan mo, Chaos. Liana! Napaawang na lamang ang bibig ni Liana nang umiyak si Chaos at lumuhod sa harapan niya. Hawak ng binata ang kanyang kamay. May nagawa ba ako? Bakit ka ba galit? Bakit hindi mo ako pinapansin? Chaos! Napahinga ng malalim si Liana. Hindi naman ako galit eh. Naiinis lang. Tumayo ka na, tumahan. Ayoko! Hindi mo pa ako napapatawad eh. Sagot ni Chaos. Parang tanga to. Lalaki tapos iyakin. Pinahid ni Liana ang luha ng binata. Okay na tayo. Papansinin na kita ulit. Kaya tumayo ka na dyan. Mukha ka ng timang. Tumahan naman agad si Chaos bago tumayo at yakapin ng dalaga. Kapag may nagawa akong hindi mo gusto, sabihin mo lang sa akin. Ayoko na inisnab mo ko. Mas gusto ko pang suntukin mo ko kaysa yung ganitong hindi mo ko pinapansin. Oo na, sabi ni Liana at humiwalay sa yakap. Pupuntahan ko na si Lola. Itatanong ko kung anong oras kami uuwi bukas. Sabi ni Mami kanina dito na raw kayo matulog. Load na tayong movie. Namiss kong ka-movie date ka eh. Si Michelle? Tanong ni Liana sa binatang naghahanap ng panonoorin nila. Umuwi na. Sandali lang, magpapaalam ako kay Abby. Bilisan mo ah. Sabi ni Chaos at tumangulang kay Liana. Lumabas si Liana sa kwarto ni Chaos at bumalik sa kwarto ni Abby. Natigilan si Liana nang makita si Jordan sa kwarto ni Abby. Mukhang nakaka-istorbo ako. Nasa kwarto pala ako ni Chaos. Enjoy kayo dito. Kinindatan ni Liana si Abby bago bumalik sa kwarto ni Chaos. Agad sumampas si Liana sa kama at sumandal sa dibdib ni Chaos. Anong sabi ni Abby? Tanong ni Chaos sa dalaga at hinaplos ang buhok nito. Wala. Sagot naman ni Liana. Nakakamiss yung ganito no?
Kaya nga susulitin ko hanggat wala akong biyahe. Nanood lang ng movie ang dalawa hanggang sa makatulog si Liana. Natawa si Chaos at inayos ang pagkakahiga nito. Cute mo? Pinanggigilan ni Chaos ang pisngi nito bago patayin ng TV. Sleep well, dalaga. Hinalikan niya muna sa noo si Liana bago siya lumipat sa sofa bed at doon nahiga. Kahit kasi magkaibigan ng dalawa at komportable sa isa't isa, ayaw pa rin ni Chaos na makatabi ito sa pagtulog, lalo na at walang permiso ng dalaga. Bad trip naman? Inis na sabi ni Liana. Bakit kasi ako ang ginawa niyong muse? Ayan naman si Avi ah. Nandiyan na yan, apo. Pabayaan mo na. Sagot ng lola ni Liana. Sige na. Hayaan mong ayusan ka na ni Avi. Liana, huwag kang mag-alala. Siguradong mananalo ang team natin sa Best Muse. Nakangiting sabi ni Pido sa dalaga. Yeah. Sang-ayon ni Chaos. You may go now, Pido. Mag-training ka na lang para naman makarami ka ng puntos mamaya. Ang yabang mo ah. Sigurado namang wala kang alam sa basketball. Sagot ni Pido kay Chaos. Magiging pabigat ka lang sa amin mamaya, panigurado. Baka kainin mo ang sinabi mong yan kapag nakita mo ako maglaro. Nakangising sabi ni Chaos kay Pido. Magpapayabangan pa nga kayo pareho, pareho naman kayo walang may aambag. Sabi ni Avi sa dalawang binata. Lumayas na kayo dito sa bahay nila Liana. Aayusan ko ang muse. Huwag mo masyadong pagandahin ha. Baka mas maraming umagaw sa akin. See you later, Liana. Magsasalita pa sana si Pido, pero agad siyang nahila ni Chaos. Don't worry, Frenny. Pants and jersey ang suot mo. Hindi yung malaswang nakikita natin sa social media. Sabi ni Avi sa kaibigan. Napasimangot si Liana. Pagkatapos talaga nito tatamaan sa akin na nagsali sa akin bilang muse. Natawa si Avi. Oo na, ako na ang nagsali sa'yo. Mamaya mo na ako bugbugin ng kurot dahil kailangan na kitang ayusan. Tumango na lang si Liana kahit labag sa kanyang kalooban ng pagsali bilang muse. Ipinasuot muna ni Avi ang damit ni Liana. Sexy? Tinampal ni Avi ang braso ng kaibigan. Kinis-kinis mo ah. Tantanan mo ko. Masungit na sabi ni Liana. Bilisan mo na at nang matapos na ang kalokohang to. Tumawa lang si Avi at sinimulang ayusan ng kaibigan. Puro reklamo pa si Liana, pero inintindi lamang ni Avi ito dahil first time ito ng kaibigan. Shemay, sa'yo na nga lang ako may in love? Tulalang sabi ni Avi sa kaibigan nang matapos niya itong ayusan. Pinatapang ni Avi ang aura ng dalaga. Ang mahaba nitong buhok ay kanyang pinlansya. Ang ganda ko. Manghang sabi ni Liana habang nakatingin sa malaking salamin. Sarap ligawan ng sarili ko. Siguradong patay na patay lalo sa'yo si Chaos. Sabi ni Avi at humagikik. Halika na at magsisimula na ang liga. Ipinasuot muna ni Avi ang sapatos ni Liana bago sila lumabas ng bahay at dumiretso sa court. Bawat taong madaraanan nila Liana ay napapatingin sa kanya. We're here! Sigaw ni Avi nang makarating sila sa court. Lahat ng tao ay napatingin sa kanilang gawi. Lalo na kay Liana, na siga man maglakad, pero mas naninimbang ang ganda. Ang ganda-ganda ng apo ko! Kamukhang kamukha mo ang mama mo. Lumapit ang lola ni Liana sa kanya. Ang ganda mo. Sabi naman ni Pido sa dalaga. Wala akong masabi. Ako lang to. Sagot ni Liana at tinapik ang balikat ng kaibigang lalaki. Nakatanggap pa ng iba't ibang papuri ang dalaga mula sa mga magulang nila Chaos, pati na rin sa mga kasamahan nito. Ate Liana! Sabay na sabi ng kambal. Ang kapatid nila Chaos na sina Arcel at Art. Nakauwi na pala kayo. Nakangiting sabi ni Liana sa mga ito. Masaya ako makita ulit kayo. Ang ganda mo? Sabi naman ni Krish, ang bunsong kapatid nila Chaos. Ang ganda mo rin. Dalagang-dalaga ka na talaga.
Ngumiti lang si Krish sa kanya. Bumaling naman ang tingin ni Liana sa binatang si Chaos na hindi makatingin ng tuwid sa kanya. Problema mo? Tanong ni Liana dito nang makalapit siya. Para kang maamong tuta dyan. Ang ganda mo. Utal na sabi ni Chaos sa dalaga. Sabi ko kay Avi, wag sobrahan eh. Mukhang marami ako magiging kaagaw sa'yo. Tigilan mo nga ako sa mga hirit mo na yan. Galingan mo sa laro ah. Wag mainit ang ulo dahil baka barangay ang bagsak mo. Masungit na sabi ni Liana. Yes ma'am. Nakangiting sabi ni Chaos at kumindat kay Liana. Ilang sandali lang ay nagsimula na ang liga at isa-isang pinakilala ang players. Kinabahan naman si Liana ng oras na para rumampa ang mga Muse. Liana Hoson, dating player ng liga, ngayon Muse na. Ni Liana at nagpalakpakan ng mga tao. Naniniwala ako sa kasabihang hindi lahat ng buwaya ay nasa tubig. Yung iba ay nasa gilid-gilid lang. Marami ang natawa nang rumampa na sila. Si Liana kasi ay parang sigang maglakad. Natapos din? Sabi ni Liana at naupo sa tabi ni Chaos. Kakahiya yun. Ganda mo nga eh. Panoorin mo maglaro ang gwapitong piloto mo. Nag-umpisa nang maglaro ang mga basketball players. Unang quarter pa lang ay malaki na ang lamang ng team nila Chaos. Puro halo sila Chaos at Pido ang gumagawa ng points para sa team nila. Foul number 3! Sigaw ng referee. What? Kumunot ang noo ni Chaos. Siya ang naniko, ako pa ang foul? Kalma! Sabi ni Liana sa binata. Napahinga ng malalim si Chaos at uminom ng tubig. Nang magsimula ulit ang laro, ay tumindi ang tensyon sa pagitan ni Chaos at ang anak ng kapitan na si Botchog. Ganda ni Liana no? Nakangising sabi ni Botchog kay Chaos na busy sa pagdidribble ng bola. Pustahan tayo, gusto mo. Kapag nanalo ka, bibigyan kita ng 10,000. Kapag nanalo ako, tutulungan mo ako para maikama si Liana. Nagpantingan tenga ni Chaos dahil sa sinabi ni Botchog. Walang pagdadalawang isip niya itong binato ng bola sa muka. Dapat sa bunganga mo tinatahi. Gusto mong ibaon kita ng buhay? Mabilis na inawat ng referee ang dalawang team. Pinahinga muna si Chaos na mukhang sobrang bad trip. Sabi ko sa'yo, wag mong pairalin ang init ng ulo mo. Sabi ni Liana at pinunasan ng pawis ni Chaos. Chaos, what's that behavior? Malamig na tanong ni Acer sa anak. Daddy, hindi naman magagalit ng ganyan si kuya kung walang ginawa yung lalaki. Sabi ni Krish. Kuya, ano nangyari? Binastos niya si Liana. I badly want to rip his neck. You want some help, son? Tanong ni Ria sa anak. Abangan natin mamaya. Sabi naman ni Arcel. Maybe we can kill him secretly. Sabi naman ni Art. Brutal family kayo masyado? Natatawang sabi ni Dan. Let Chaos handle his situation. Let him fight for his girl. Sa last 2 minutes ng laro, ay pinasok ulit si Chaos. Lahat ay nagdiwang nang manalo sila Chaos. Ang galing! Masayang sigaw ni Liana at tumakbo sa gitna ng court para lapitan si Chaos. Ang galing-galing mo talaga! Natigil si Liana sa pagsasaya nang may humawak sa pang-upo niya. Nang lingunin niya ito, ay bumungad sa kanya si Botchog. Tambok? Nakangising sabi nito. Ayaw mo talaga tumigil, no? Hinablot ni Chaos ang kwelyo nito at saka ito sinuntok. Dapat sa'yo nabubulok sa kulungan eh. Napalayo lang si Chaos kay Botchog nang hatawin siya ng batuta ng ama ni Botchog. Idedemanda kita. Singhal ni Kapitan kay Chaos. How dare you to hurt my son? Galit na sabi ni Acer sa Kapitan at dinakot ang kwelyo nito. Be ready. Sisiguraduhin ko mabubulok kayong mag-ama sa kulungan.
Kinuha nila Chaos ang kanilang premyo bago umalis sa lugar na yon. Sa mansyon ng mga Montalban sila dumiretso para sa selebrasyon. Dapat hindi mo na pinatulan, sabi ni Liana kay Chaos habang ginagamot ang sugat nito sa gilid ng labi at pisngi. Nagalusan pa tuloy ang mukha mo. No one is allowed to do that to you. Galit na sabi ni Chaos. Bad trip. Kalma na. Ang mahalaga, nanalo kayo at naayos na ang gulo. Yeah, of course. My best muse. Nakangiting sabi ni Chaos. Nang matapos gamutin ni Liana ang sugat ng binata, ay nagtungo na sila sa mga kasamahan nila at nahikain na rin. Sarap po nito, sabi ni Liana habang maganang kumakain. Parang lalaki pang nakataas ang paa nito. Ganda-ganda mo, medyo sa laula ka lang. Natatawang sabi ni Arcel sa dalaga. Nang matapos silang kumain, lumabas muna sina Liana at Pido dahil may sasabihin ng binata sa kanya. Liana, alam mo namang gusto kita, di ba? Gusto ko sanang itanong kung may chance ba ako. Pido, salamat sa pagmamahal mo pero yung pagmamahal ko kasi sa'yo hanggang pagkakaibigan lang. Sagot ni Liana at maliit na ngumiti sa binata. Hanggang magkaibigan lang tayo, please. Ikaw ang nag-iisang best friend ko sa atin kaya wag na nating sirain yun. Naiintindihan ko. Sagot ni Pido sa dalaga. Sana alagaan ka ng pinili mo dahil aagawin talaga kita kapag sinaktan ka niya. Natawa si Liana. Sigurado ako makakahanap ka rin ng babaeng mamahalin mo ng sobra. Higit pa sa pagmamahal mo sa akin. Ngumiti si Pido bago magpaalam sa dalaga. Si Liana naman ay nanatili sa labas hanggang sa dumating si Chaos. Umuwi na si Pido? Naupo si Chaos sa tabi ng dalaga. Oo. Gusto ko yung sariwang hangin dito kaya hindi mo na ako pumasok. Liana, we've been friends for so long. Pwede ba kitang ligawan? Diretso ang tanong ni Chaos sa dalaga. Look, ayokong tumandang binata. Ikaw lang ang nakikita kong babaeng makakasama ko. Kaya pumayag ka na. Sapilitan yata ang paliligaw mo ah. Ibang klase ka talaga, Chaos Montalban. You didn't say no. It means yes. Huwag ka na umapila, Liana. Minsan lang ako kiligin. Pagbigyan mo na. Bahala ka. Ikaw rin. Baka maging under ka. Para mo ako magiging magulang kapag nagkataon. At least, I'm with the girl who I love the most. Banat ni Chaos at tumawa. Hey Liana, hindi yata ka mabubuhay nang wala ka. Ano ako, oxygen? Biro ni Liana sa binata. Oo nga pala, flight mo na next week, di ba? Paano mo ako liligawan kung ganon? I can handle that. Mayabang na sagot ni Chaos sa dalaga. Halos 2 months ako mawawala. Pero kayang-kaya kitang ligawan habang nasa malayo ako. Gusto mo, video call pa tayo habang nagdadrive ako ng airplane eh. Sira ka. Kasama mo si Michelle. Baka mamaya makalimutan mo ako bigla. Ay, wala akong paki sa kanya. Palagi ko lang itatatak sa isip ko ang itsura mo at pangalan mo. Huwag kang magselos. Ikaw lang ang babae sa buhay ko. At sinong nagsabing nagsiselos ako? Nakangiwing tanong ni Liana. Masyado ka namang assuming. Okay lang na itanggi mo. Irerespeto ko na lang yun. Nakangising sabi ni Chaos. Tumayo si Liana. Okay, kausapin mo ang hangin dyan. Baka kampihan ka. Naglakad papasok sa bahay si Liana. Samantalang si Chaos naman ay natatawang nakasunod lamang sa kanya. Nililigawan ko na si Liana. Sabi agad ni Chaos na makapasok siya. Lola, mukhang gwapo ang magiging asawa ng apo nyo. OMG! Lalayag na ang barko ko! Pabebe ka pa, Frenny. Bibigay ka rin pala sa kakambal ko. Mapilit eh. Kilala mo naman ako. Hindi ako marunong tumanggi kapag pinipilit. Oo na lang. Sagot ni Avi. Ako kaya? Kailan kaya kikilos si crush ko?
Nakangising nilingon ni Liana si Jordan. Jordan, nagpaparinig si Avi. Kailan mo raw ba siya liligawan? Nanlaki ang mga mata ni Avi. Gaga ka talaga. Sa sobrang hiya ni Avi, ay mabilis siyang nagtatatakbo sa kwarto niya at nagkulong. Matanda na talaga ako, sabi ni Ria at napailing. At mga dalaga at binata na mga baby ko. May mga kanya-kanya ng minamahal. Except sa akin, sabi ni Art at nagtaas ng kamay. Yung mahal ko kasi hindi ako mahal. Work hard, son. Sagot dito ni Acer. Kapag ayaw pa rin, kidnapin mo. Natawa na lamang sila dahil sa sinabi ng ama nilang si Acer. Dumako ang tingin ni Liana sa binatang si Chaos at napangiwi siya nang kindatan siya nito. Baliw. Bulong na lang ni Liana sa sarili. Ay, iba na talaga siya umaura. Nakangising sabi ni Avi sa kaibigan. Pagkatapos kasi ng liga, ay natuto na si Liana na magbihis babae at magayos ng sarili. Wala ka bang trabaho at palagi mo akong ginugulo sa trabaho ko? Tanong ni Liana sa kaibigan. I just want to see you. Sagot ni Avi at tumayo. Ito na, aalis na. May meeting ako with my dad and Jordan's parents. Balik ako maya-maya. Bye, Frenny ko. Napailing na lamang si Liana at bumalik sa kanyang trabaho. Habang nagbabantay sa cashier, ay biglang nagring ang cellphone ng dalaga. Napangiti si Liana nang makitang nagre-request ng video call si Chaos. Inayos muna ni Liana ang sarili bago sagutin ang tawag. Itinayo niya sa tago ang kanyang cellphone para walang gaanong makakita. How's your day? Agad na bungad ni Chaos. Okay lang. Ngumiti siya sa binata. Ikaw, kumusta ka? Mukhang pagod na pagod ka. Kakalanding lang namin dito sa Macau. Tomorrow morning, alis ulit namin papuntang Japan. Magpahinga ka muna. Ang laki ng eyebags mo. Mukhang hindi ka na natutulog. I want to see you. Ayokong patayin ng tawag. Huwag mo nang patayin ng tawag. Babantayan kita habang natutulog ka. Sige na. Okay. Ipinatong ni Chaos ang cellphone sa isang gilid bago ito natulog. Natawa naman si Liana dahil wala pang 10 minuto. Tulog agad ang binata at naghihilik pa. Nagpatuloy si Liana sa pagtatrabaho at saktong out niya ay nagising si Chaos. Pauwi ka pa lang? Tanong ni Chaos sa dalaga. Gabi na. Gusto mong pasundo kita kay Arcel? Walking distance lang yung bahay namin kaya carry lang. Sagot ni Liana at nagsimula na maglakad. Kumain ka na dyan para naman may lakas ka para bukas. Sabay tayo? Sabay tayong kumain. Nang makarating si Liana sa bahay nila, ay nagsimula na agad siyang kumain. Sinabayan naman siya agad ni Chaos. Bawat bansa na hihintuan ko, binibilhan kita ng pasalubong. Nakangiting imporma ni Chaos sa dalaga. Alam kong sasabihin mong, wag na ako mag-abala, pero hindi pwede yun. Kailangan kitang uwian ng pasalubong dahil yun ang gusto ko. Sino may sabing tatanggihan ko ang mga pasalubong mo? Natatawang tanong ni Liana sa binata. Gusto ko nga yun eh. Para naman kahit wala ako sa mga bansang napupuntahan mo ay nafe-feel ko sila. Don't worry. Kapag nagkaroon ako ng leave, pupunta tayo sa mga dream destinations mo. Nakangiting sabi ni Chaos sa dalaga. I got you, my love. Di instant sugar daddy na kita. Biro ni Liana sa binata at natawa. Nang matapos sa pagkain si Liana, ay hinugasan niya ang mga pinagkainan habang kausap pa rin si Chaos na ganoon din ang ginagawa sa kabilang linya. Nang matapos si Liana sa kusina, ay dumiretso naman siya sa kwarto at nahiga sa kanyang kama. Binabakuran ba talaga ni Jordan ang kapatid ko? How dare him? Natawa si Liana. Pabayaan mo na. Kung alam mo lang kung gaano kapatay na patay si Avi sa kaibigan mo. Kailangan muna namin mag-usap ni Jordan. Sagot ni Chaos at sumimangot. How about Pido? Binabakuran ka pa rin niya? Hindi. May girlfriend na si Pido
at mukhang mahal na mahal nila ang isa't isa. That's good to hear, sabi ni Chaos at tumangutango pa. Nagpatuloy sa kwentuhan ng dalawa hanggang sa makatulog si Liana. Good night. Malambing na bulong ni Chaos sa dalagang tulog bago patayin ng tawag. Kinabukasan ay napangiti na lang si Liana nang bumungad sa kanya ang mga sweet messages ni Chaos na may kasama pang I love you. Fresh na fresh ang Frenny ko ah. Nakangising sabi ni Abby sa kaibigan. Iba talaga nagagawa ng love sa tao, lalo na sa'yo. Yung kakambal mo kasi ang galing mang uto. Nakangising sabi ni Liana sa kanyang kaibigan. At uto-uto ka naman. By the way, Highway, alam mo bang boyfriend ko na si Jordan? Niligawan niya ako kagabi at sinagot ko siya ngayong umaga. Hindi sa'yo uso ang pakipot ah. Girl, bakit pa ako magpapakipot? Si Jordan na yun. Basta iniimbitahan na agad kita sa kasal naming dalawa. So, paano naman kayo nagkakilala ni Jordan bukod sa business partner mo siya? Usisa ni Liana at uminom sa kapeng nilibre ng kaibigan niya. Wala pang gaanong customer dahil maaga pa, kaya may time pa siyang makipagchismisan sa kanyang kaibigan. Namula ang pisngi ni Abby. Nagsimula sa train. May humawak sa bat ko at akala ko siya yun. I slapped him bago ako bumaba ng train. Nang makarating ako sa office ay nandoon si Daddy. I'm shocked na si Jordan pala yung sinampal ko at business partner ko. Nagsorry ako sa kanya and he accepted it naman. Doon ko na siya naging crush. Nakakahiya ka? Nakangiwing sabi ni Liana sa kaibigan. Pass is pass, okay? Ang mahalaga ay magiging mag-asawa na kami soon. Sagot ni Abby. Wag mo nang sirain ang mood ko. Naiinggit ka lang siguro kasi malayo sa'yo si Chaos. Hindi ko naman feel na malayo siya kasi palagi kami nag-uusap. At saka bakit ako maiinggit? May Chaos ako, uy. Samantalang dati todo tanggi pa. Napailing si Abby at tumayo. I'll be back na lang later. Pupuntahan ko lang si handsome boyfriend ko sa kondo niya. Bye-bye, Frenny. Bumalik na ulit si Liana sa trabaho. Panay ang tingin ng dalaga sa kanyang cellphone dahil hindi tumatawag si Chaos at kahit text ay wala ang binata. Busy siguro. Bulong na lang ni Liana sa sarili. Sumapit ang gabi ay hindi tumawag ang binata. Napahinga na lang siya ng malalim. Agad dumiretso ang dalaga sa kwarto niya at nahiga sa kama. Bad trip naman tong lalaking to. Inis na sabi ni Liana. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Nang tingnan niya ito, ay bumungad sa kanya isang text. Labas ka. Basa ni Liana sa text. Kahit nagtataka, ay lumabas siya. Natigilan si Liana nang makita si Chaos sa harap ng bahay nila na nakasandal sa kanyang sasakyan. Chaos! Agad na nakbo ang dalaga palapit sa binata at niyakap ito. Siraulo ka? Kaya pala wala kang tawag. Natawa si Chaos at humiwalay ng yakap. May pilotong pumalit sa akin kaya nakakuha ko ng leave. Gusto ko itang sorpresahin kaya hindi ako nagparamdam. Dami mong pakulo sa buhay. Mahinang sinuntok ni Liana ang tiyan ng binata. Anong oras ka nakarating? Kanina pa. Sagot ni Chaos. May inayos lang din ako tapos dito na ako agad dumiretso. Hindi pa alam nila mami na nakauwi na ako. Kung ganon, ay umuwi ka muna. Sabi ni Liana sa binata. Bukas tayo maglandian. We have a flight now. Nakangiting sabi ni Chaos. We're going to Paris. Paris? Nanlaki ang mga mata ni Liana. Teka lang naman, walang kasama si Lola. Nasa mansyon na ang lola mo, kaya siguradong alam na rin nila mami ang mga nangyayari. Sagot ni Chaos at kumiti. Huwag ka na rin magdala ng damit dahil naihanda ko na ang lahat. Ibang klase ka talaga. Sumakay ang dalawa sa kotse at agad naman nag-drive si Chaos patungong airport. Nang makarating sa airport, ay saktong tinawag ang flight nila. Ayos ka lang? Tanong ni Chaos sa dalaga at inayos ang seatbelt nito. So sobrang excited ko,
Nakalimutan kong pumorma. Ikaw kasi masyado ka nagmamadali. Natawa si Chaos at kinurot ang kanyang pisngi. Hindi mo na kailangan mag-ayos dahil palagi kang maganda sa paningin ko. Nang bola pa. Sabi ni Liana sa binata at tumawa lamang si Chaos. Pero thank you Dream destination ko talaga ang Paris simula bata pa ako. Gusto ko kasing akitin ang Eiffel Tower. Natawa si Chaos. Trip mo yan Sige, susuportahan kita dyan. Ilang araw tayo sa Paris? 3 days. Don't worry about Lola. Siguradong aalagaan siyang mabuti nila mami sa bahay. Tuwang-tuwa nga si Lola nang malamang dadalhin kita sa Paris Magpahinga ka muna. Sabi ni Liana sa binata. Puro biyahe ka na kaya siguradong pagod ka. Paano naman ako mapapagod kung yung pahinga ko ay nasa tabi ko na? Banat ni Chaos at isinandal ang ulo sa balikat ng binata. Mahal kita palagi. Sus, oo na nga, sinasagot na kita. Mahal din kita. Akmang sisigaw si Chaos pero hindi natuloy dahil agad na tinakpan ni Liana ang kanyang bibig. Huwag kang maingay at baka ibalibag tayo palabas ng eroplano. Sa ibang way mo na express ang saya mo. Okay. Nakangising sabi ni Chaos at hinalikan siya sa labi. Ayan, okay na. Hokage? Singhal ni Liana sa binata na tumawa lamang at niyakap siya. Napangiti na lamang si Liana at napailing. Sure na talaga si Liana na babae na siya. Yehey! Paris! Sigaw ni Liana mula sa balcony ng tinutuluyan nila. Tumingin si Liana sa magandang view at halos kuminang ang kanyang mga mata nang makita ang Eiffel Tower. Ang ganda ng gising mo sabi ni Chaos sa dalaga. Gusto ko dito tayo sa balcony mag-breakfast. Please, pogi kong boyfriend. Matatanggihan ba kita? Natatawang tanong ni Chaos sa kasintahan at inayos ang lamesang nasa balcony. Kuhanin ko lang yung breakfast natin. Thank you. Nakangiting sabi ni Liana sa binata. Lumabas si Chaos sa balcony at kinuhang breakfast nila. Inihain niya ito sa lamesa at nang matapos siya ay nagsimula na silang kumain habang nakatanaw sa magandang view. Pasyal tayo maya-maya, sabi ni Chaos sa kanyang kasintahan. Saan mo gustong pumunta? Sa Musée Rodin. Sagot ni Liana at ngumiti. Maganda sa garden na yun dahil puro sculptures. Tapos sunod tayo sa Pantheon, Pont Alexandre at panghuli dun sa Eiffel Tower. Manghang napatingin si Chaos sa kasintahan. Kabisado mo ang Paris Sige, lahat yan ay pupuntahan at papasyalan natin. Dumukwang si Liana sa binata at hinalikan ito sa labi. Thank you so much. I love you. Sana palagi kitang napapasaya para palagi mo akong hinahalikan. Sabi ni Chaos sa kasintahan. Lakas masyado ng tama ko sa'yo. Nang matapos ang pagkain ng dalawa, ay agad silang naligo at nagbihis para magtungo sa kanilang first destination, ang Musée Rodin. Ang ganda! Manghang sabi ni Liana nang makarating sila. Ang sarap tumira dito. Gusto mo ba? Agad na tanong sa kanya ni Chaos. Nagbibiro lang ako, masyado namang active yan tenga mo. Sabi ni Liana sa binata. Tara na, kuhanan mo na ng litrato ang maganda mong girlfriend. Nag-ikot-ikot ang dalawa at nanguha ng mga litrato. Lupit ng accent ng mga tao dito. Sabi ni Liana sa kasintahan. Siguro, kapag kinausap nila ako, mas pipiliin ko na lang na humimlay. Nang magsawa sila sa Musée Rodin, ay nagtungo na sila sa kanilang next destination. Para palang Malacanang itong Pantheon. Grabe, ang laki tapos ang ganda pa. Matapos nilang mag-ikot sa Pantheon, ay nag-stop muna sila sa isang restaurant para kumain. Anong gusto mong pasalubong? Tanong ni Liana kay Abby sa kanyang phone. Magka-video call kasi sila. Alam mo ba, ang ganda rito sa Paris. Ang dami naming napuntahan ni Chaos. Ang puputi pa ng mga tao tas ang gaganda.
Ikaw ang maganda, sabi ni Keo sa kasintahan. Inunahan na kita kasi nararamdaman kong sasabihin mo kay Avi na buti hindi ako lumilingon sa mga magagandang babae. Nginisihan ni Liana ang kasintahan. Kabisado ako ah. Pinag-aralan ko talagang basahin ang emosyon ng mga babae. Maiba tayo. Hoy Avi, iharap mo sa akin niya si Jordan. Kapag nakabalik kami, iwa-one-on-one ko talaga yan. Bantay sa lakay. Magpapaalam na ako, may naririnig na akong alien eh. Sabi ni Avi. Bye-bye, Franny. Pinatay ni Avi ang tawag kaya napasimangot na lang si Chaos. Nang matapos silang kumain, ay pinuntahan nila ang next destination nila, ang Pont Alejandre. Ang ganda dito. Ang lalim siguro ng tubig sa ibaba. Tingnan mo oh, may malaking yacht. Picturean mo ako, bilis. Agad nag-post si Liana. Si Chaos naman ay nakangiting kinuhanan ng litrato ang masayang kasintahan. Naupo ang dalawa sa isang bench habang nakatingin sa magagandang view. Hindi pa rin ako makapaniwalang nakatapak na ako sa Paris. Dati, sinasabi ng mga kalaro ko na imposibleng makarating ako dito kasi mahirap ako. Huyo sila sa akin ngayon. Ipopost ko ang picture ko sa Facebook mamaya. Tama yan, inggitin mo sila. Pagsuporta ni Keo sa kanyang kasintahan. Nang maggagabi na, ay napagdesisyon na nilang magtungo sa Eiffel Tower. Halos kuminang ang mga mata ng dalaga nang makita sa kanyang harapan ang Eiffel Tower na kanyang matagal nang inaasam. Ang sarap akyatin nito kaso baka mangisay ako dahil sa kuryente. Sabi ni Liana habang nakatingala sa Eiffel Tower na mailaw. Feeling ko tuloy, mas in love ka pa sa Eiffel Tower kesa sa akin. Biro ni Keo sa kasintahan. Sorry Chaos, pero ipagpapalit muna kita. Pakikisakay ni Liana sa kasintahan at nilingon nito. I want to give you something. Dinukot ni Keo sa isang singsing sa kanyang bulsa. Para sa'yo. Hanip ka naman, Montalban. Isang araw pa lang tayong dalawa, magpo-propose ka na agad. Sabi ni Liana sa binata. Masyado lang matinik ka. Napakamot si Keo sa kanyang ulo. Ganito talaga kapag ayaw mo mawala sa iyo ang babaeng mahal mo. Pilitin mo muna ako. Sabi ni Liana sa binata. Gawin nating romantic. Lumuhod si Keo sa harapan ng dalaga. 2 tuhod ang nakaluhod sa kanya. Isang tuhod lang yan nakaluhod. Mukha ka namang nagdadasal. Ano ako, si Lord? Okay, take 2. Lumuhod si Chaos ng tama. I know. Mabilis pa ako sa speed kaso wala eh. Ganito talaga magmahal ang isang Chaos, Montalban. Liana, noon pa man, mahal na kita. Kaso torpe ako. At takot umamin dahil nga magkaibigan tayo. At baka layuan mo ko. Alam mo bang sa malayo lang kita minamahal? Yung tanong ko ngayon, gusto mo bang makasama ako habang buhay? Handa ka bang maging asawa ang isang gwapong pilotong kagaya ko? Natawa si Liana at isinuot ang singsing sa kanyang daliri. Chaos, nasa plano ko na talagang pakasalan ka nung sinagot kita. Gusto ko lang gawing romantic. Natawa si Chaos at tumayo. Thank you, my love. Nagdikit ang labi ng dalawa at napahiwalay lang sila nang makarinig ng palakpakan. Nang lumingon sa paligid ang dalawa, ay tsaka lang nila napagtanto na pinaliligiran na sila ng mga tao. Ito na yata ang pinakamasayang bakasyon ko. Nakangiting sabi ni Chaos at muling hinalikan ng kasintahan. Mahal kita palagi. Mahal din kita palagi. Tugon ni Liana sa kanyang kasintahan na ngayon ay mapapangasawa na. Kumusta ang out of town nyo? Tanong ng lola ni Liana sa kanya. Kakauwi lang ni Liana at talagang sa mansyon sila dumiretso dahil nandoon naman ang lola ng dalagang si Liana. Ayos naman po. Ang dami naming pinuntahan ni Chaos tapos marami rin kaming kinain. Lola, ang dami po namin pasalubong ni Chaos para sa'yo. Sayang nga at hindi ako nakapag-uwi ng lalaki para may love life ka na. Sira kang bata ka.
Sabi ng lola ng dalaga. Masaya ako at masaya kayong dalawa. Nakangiting sabi ni Ria sa magkasintahan. Nagkatinginan sila at nagngitian sa isa't isa. Oo nga po pala, may sasabihin kami ni Liana sa inyo. Isang magandang balita po. Ikakasal na po kami ni Chaos. Ipinakita ni Liana ang daliri niyang may singsing. Nag-propose po si Chaos sa akin nung nasa Paris kami sa harap ng Eiffel Tower. Nagkatinginan ang lola ni Liana at ang mga magulang ni Chaos. Ilang sandali lang ay nag-appear ang mga ito. Inaasahan na namin yan. Nakangiting sabi ni Acer. Ang totoo, nagpustahan kaming tatlo at ako ang nanalo. Frenny! Malakas na sigaw ng kararating lang na si Abby. Kasunod nito si Jordan. You're here! Marami akong pasalubong sa'yo. Yan ang gusto ko. Nakangiting sabi ni Abby sa kaibigan. Hoy teka, mag-uusap tayong dalawa Jordan. Inakbayan ni Chaos ang kaibigan. Love, doon lang kami sa pool area. Nitong si Jordan Gigisahin ko lang tong bantay sa lakay na to. Tumangulang si Liana sa kasintahan bago hilahin palapit sa kanya si Abby na mukhang balak pigilan si Chaos sa gagawin nitong panggigisa kay Jordan. Dito na tayong dalawa. Pabayaan mo na silang dalawa. Magmanto-mantok sa labas. Doon po muna kami sa kwarto ni Abby Nagtungo ang dalawa sa kwarto ni Abby. Agad na sumalampak ang mga ito sa kama at nagsimulang magchismisan habang kumakain. Ang bilis ni Kuya. Grabe, isang araw pa lang kayo nag-propose agad. Manang-mana talaga siya kay Daddy. Okay lang yun. Ang romantic naman ang proposal niya. Sa harapan ng Eiffel Tower at magagandang tanawin. Grabe, kinikilig ako habang naaalala ko yun. Hindi na ikaw ang best friend na nakilala ko. Ang Liana na kilala ko ay never kinilig sa mga banat at pakulo ng kakambal ko. Natawa lang si Liana bago yakapin si Abby sa bewang. Kayo, kumusta naman kayo ni Jordan? Napahagik-gik si Abby. Kung titingnan mo si Jordan, parang laging seryoso sa buhay at masungit. Pero kapag ako ang kasama niyan, parang bata yan. Ang clingy din niya pagdating sa akin. At wild. Ibig sabihin, ginawa niyo na ang bagay na yon? Kagat-labing tumango si Abby. Inaakit ako ni Jordan Lalo na yung katawan niyang masyadong nakakaakit. Kayo ba ni Chaos? Hindi naman umabot sa ganong point. Momo lang kaming dalawa. Gusto kasi ni Chaos kasal muna kaming dalawa. Tinuturuan ka na ni Chaos maging wild. Sabi ni Abby at tumawa. Napatigil lang ang dalawa nang bumukas ang pinto at pumasok sina Jordan at Chaos. Lumapit ang dalawang lalaki sa kanila. Namiss kita. Malambing na sabi ni Chaos sa kasintahan. Nagugutom ka na? Nabusog na ako sa kinakain namin ni Abby. Labas na tayo. Bigyan natin ng privacy ang dalawang malantod na to. Tumayo ang dalawa at lumabas sa kwarto ni Abby. Gusto rin ng landian moments ng dalawa kaya nagtungo sila sa kwarto ni Chaos para doon gawin ang bagay na yon. Ano na pag-usapan niyo ni Jordan? Pang-uusisan ni Liana habang nakayakap sa kasintahan. Binalaan ko lang na wag sasaktan si Abby. Excited na ako sa kasal nating dalawa. Pag-iiba nito ng usapan. Ako rin. Excited na ako makita kung paano ka maging asawa. Basta ako, wild. Sagot ni Chaos at humagik-gik. Sige, sasabayan kita. Sagot din ni Liana at humagik-gik. Natawa si Chaos at ikinulong na lang ang kasintahan sa kanyang bisig. You may now kiss your bride. Napabungis-ngis naman si Chaos at pumasok sa loob ng belo ng kanyang asawa. Sandali! Bakit ka pumasok sa kulambo? Excited naman ang groom na yan. Natawa si Liana, ganon din ang mga bisita. Sorry po. Natatawang sabi ni Chaos bago itaas ang belo ng kanyang asawa. Ito na, hindi na mapupurnada ang halik na to. Congratulations! Sigaw ng mga bisita at nagpalakpakan. Nakangiting tumingin naman ang dalawang bagong kasal sa kanilang mga bisita. Nagkuhanan muna ng mga litrato sa simbahan bago nagtungo sa reception. Isa sa mga private resort ni Jordan, doon ginanap ang reception ng kasal nila. Ito na rin ang gift niya sa bagong kasal. Ito na to.
Asawa na kita. Grabe, hindi pa rin ako makapaniwala. Dati inaangasan mo lang ako tapos ngayon tabi na tayo matulog. Ako lang to. Pagyayabang ni Liana sa kanyang asawa. Humanda ka talaga dahil wild ako mamaya. Nakangising sabi ni Chaos sa asawa. Nang matapos kumain, ay nakipag-jamming muna ang bagong kasal sa kanilang mga bisita. Inuman muna tayo, sabi ni Pido kay Chaos. Hindi ka namin lalasingin dahil mukhang excited ka sa honeymoon. Sige na, pagbigyan mo na ang bisita mo, sabi ni Liana sa asawa. Doon muna ako kay Avi. Okay. Hinalikan muna ni Chaos ang asawa bago maupo sa upuan ng mga nagiinuman. Si Liana naman ay nagtungo sa table nila Avi. Ang bilis ng panahon. Ngayon ay may asawa na ang nag-iisa kong apo. Nakangiting sabi ng lola ni Liana. Tunay na ngang matanda na ako. Pero panatag na rin ako kung sakaling mawala ako. Dahil napunta ang apo ko sa isang lalaking aalagaan siya habang buhay. Lola, wag mo namang sabihin yan. Ang lakas-lakas mo pa kaya at maaabutan mo pa ang magiging anak namin ni Chaos. Sabi ni Liana sa kanyang lola. Thank you po sa lahat, La. Mahal na mahal kita. Masayang nairaos ng dalawang bagong kasal ang kanilang reception. Ready na ba ang asawa ko? Nakangising tanong ni Chaos. I love you. Mahal din kita. Sobra. Nakangiting tugon ni Liana sa asawa. Noong gabi ring iyon, ay buong pusong ibinigay ni Liana ang kanyang sarili sa kanyang minamahal na asawa. 2 taon nang lumipas. Mimi! Iyak ng batang lalaking si Kenzo na nasa crib. Mimi! Ito na si Mimi! Natatawang sabi ni Liana bago buhati ng anak. Bakit may sumpong na naman ang baby namin na yan? Humagikik lang si Kenzo at humalik sa pisngi ng kanyang ina. Mukhang nagkakasiyahan na mag-ina ko ah. Dumating si Chaos na kagagaling lang sa flight niya. Dada! Masayang sigaw ni Kenzo. Kinuha ni Chaos ang anak sa asawa. Hinalikan ni Chaos sa labi ang asawa at binulungan nito. Halos 1 month akong wala. Kaya humanda ka sa akin mamaya. Anong gusto ng uni ko iho ko na yan? Nang sabihin ni Kenzo na gusto niya ng pagkain, ay agad na ikinuha ni Chaos ng pagkain ng anak sa ref. Naupo naman ang pamilya sa sofa. Wala yata si Lola. Tanong ni Chaos sa asawa habang pasimpleng nilalaro ang anak. Nakila mami. Pagtukoy ni Liana sa biyanan. Kamusta ang flight mo? Last flight ko na yun dahil nag-resign na ako. Hindi ko na kayang malayo kayo sa akin ni Kenzo. Kaya nag-decide ako mag-work na lang sa company nila daddy. Ngumiti si Liana sa asawa. Isa-suggest ko rin sana sa iyo ang bagay na yun dahil hindi ako makatulog ng maayos kapag wala ka palagi sa tabi ng anak natin. Don't worry. Hindi na ako matagal mawawala sa inyo. Nakangiting sabi ni Chaos sa asawa. Maya-maya lang ay nag-aya na si Chaos na magtungo sa park. Naupo ang mag-asawa sa bench habang ang magdadalawang taon gulang nilang anak ay naglalaro sa mababang slide. Feeling ko masusundan na si Kenzo. Nakangiting sabi ni Chaos at inakbayan ng kanyang asawa. Ready ka na ba sa pagiging wild ko mamaya? Pinaghandaan ko na yan. Sagot ni Liana sa asawa. Inaasahan ko na kasi yun, kaya wala nang bago. Natawa si Chaos bago hinalikan ng gilid ng ulo ng kanyang asawa. Mahal na mahal ko kayo ni Kenzo. Salamat sa pagdating sa buhay ko. Mahal na mahal ko rin kayo. Sagot ni Liana kay Chaos at niyakap ang asawa. The end.